gihapon sa tanan naay nang nangayo og advice no pero ano siya guys kanang Tagalog. So mag-try mi og Tagalog so mga niagi pa jud ng mga video na nag-request sa mga magtagalog daw mi kay para po daw masabtan nila. So naapo to isa lagi na nga siya advice kay iyahang farm nga upat daw ka hektarya naagyan daw og bagyo. Sino nga natin eh? Si Perfecto. Sige. Si Perfecto. Mutisting Tagalog daw na og tising nga daw Tagalog og musalir pa man itong mga Tagalog ginagmay isa ka kuan ba isa ka kabo. So magandang hapon sa inyo Sir Perfecto Likiran. Sir, tiningnan ko yung ano mo sir, profile mo. Doon yung ang ano ninyo, lugar nyo is doon sa diyan sa Luzon. So might be dadaanan ka ng bagyong Uwan at saka si bagyong Pino. Yun ang naging tawag nito. Cause kung bakit nagkaganyan ang farm nyo. So ang tanong mo sir is ano ang gagawin kasi halos lahat ng mother plants nasira tapos nagtubuan na yung mga suckers niya, ang dami. So ganito lang sir, kung ang planting distance ninyo is nasa mga 2 to 3 meters kasi halos yung mga ibang farm, ganyan yung practices. 2 by 3 meters or itong sa amin kasi is ano ito, double hedge row, 1.5 by 2 by 3. Yung dito sa tabla niya yung 3 meters. In between hills, in between the two lines is 1.5 and then yung in between hills is 2 meters. Yung sa inyo sir, kung ano man yung planting distance ninyo, kasi masakit talaga yun ano, may bunga na yung tanim nyo tapos na-damage sa ano sa bagyo. So ang ika-suggest ko sir is ganito na lang. You try to select each mat dalawang vigorous yung magagandang tubo na halos pantay para at least man lang yung na-damage ni bagyong Tino or bagyong Uwan is ma-replenish nyo sa next generation. So instead of having one sucker lang per mat, gawin yung dalawa. Pero sa pagkakataong ito sir, you have to double also the application of fertilizer kasi dalawa yung ipapadala nyo na sucker. So let's say yung makukuha nyo doon sa isa lang is nasa mga 15 to 20 kilograms, just for example. Then here comes the 2 suckers na palalakihin nyo. Hindi yan talaga yung kalakihan. Dito kasi sa amin, once na masyadong malaki yung fruits niya, yung proximal, yung nasa itaas, yung first 3 hands, nasa mga 4 to 5 kilograms yan. So, pag matumal yung bintahan sa Manila, ang bibilhin nila dito is yung ano lang, medium size. Yung mga 4 kilograms and up, re-rejectin nila yon or ilalagay nila yon sa class C. So that's why itong sa amin, kung makikita nyo sir, pakita ko lang sa inyo sir ha. Ito, yan. Bagong lumabas pa yung ano niya, bunga niya. Tapos dalawa yung pinadala namin na sucker. Oh, yan, dalawa. Itong sa kabila naman, na-bag namin yan last 2 weeks. Then dalawa din yung sucker. Kasi nga, ito yan yung paraan namin para maging mas maliit lang yung ano niya, yung bunch niya na ma-produce. But you have 2 bunches. So for example, ito na lang, example natin, yung nabag na namin. Let's say nasa sa mga 15 kasi 15 kilograms yung target namin ni Mrs. na mapapalabas namin. An average net packable weight per bunch is 15. But pag yung dalawa ang namunga by next generation, by next year,
let's say for example, ano na lang, nasa 12 or even 10 kilograms. Pero walang ano yon, walang aabot sa mga 4 or 5 kilograms na yung hands. So, halos lahat yan, mapak namin, mabinta namin. Hindi yung mabinta pero andon sa reject, na ang baba ng presyo or nasa class C. So, ganun na lang sir, ang gagawin nyo. But make it sure na yung tatanggalin nyo, o yung ititira nyo, I mean, is halos pantay ang height, then yung mga vigorous, maganda yung malalaki. Hindi yung malapad na yung ano niya, yung dahon, dapat sword leaf. Ito sir oh. Ito yung dapat nung piliin na ano sir, ganito yung dahon niya. Ito yung sinasabi nilang sword leaf. Vigorous, malalaki yung sa puno, tapos ang dahon is hindi pa yung malapad. Yun ang piliin yung itira sir na dalawa, and then make it sure na halos pantay yung height niya para yung paglaki nila is the same din. Then yun lang. Start to apply. First is yung nitrogen na may kasamang phosphorus ang i-apply nyo. Yung 1620 ammonium phosphate yon. Yun ang una nyong i-apply na abono. So sana sir makatulong ito sa inyo. Yung ginawa nyong question is sana na-address namin. So yun lang ang mabigay naming suggestions. Magandang hapon po.